Si Lee Dongjin ay kilala bilang isang bihasa at likas na matalinong data prospector. Ayon sa mga nakasaksi, may pambihira siyang kakayahang tumukoy ng edad at yaman ng isang tao sa isang sulyap lamang. Isang araw sa kasino, napansin daw agad ni Dongjin ang isang lalaking hindi regular na suki, isang manggagawang nakasuot ng simpleng damit na tila nawawala na sa sarili at halos maubos na ang pera. Imbes na pabayaan itong matalo, kalmado raw na iniutos ni Dongjin sa isang waiter na alukan ang lalaki ng libreng pagkain at matutuluyang kwarto upang makapagpahinga muna at makapag-isip ng malinaw. Hindi tulad ng karaniwang layunin ng kasino na ubusin ang pera ng manlalaro, naniniwala raw si Dongjin sa isang kakaibang pananaw. Ayon sa kanya, kung hayaang matalo ng buo ang isang manlalaro sa isang upuan lamang, maaaring hindi na ito bumalik. Ngunit kung paminsan-minsan lamang ang pagkatalo at may wastong pamamahala, mas malaki raw ang tsansang bumalik ang mga manlalaro, at dahil dito, mas tataas ang kita. Nang marinig ng chairman ang pananaw ni Dongjin, pumayag ito at sinang-ayunan din ng mga kasamahan sa negosyo. Ang husay ni Dongjin ay agad umani ng atensyon ng chairman, na napaisip na mag-invest sa kanya. Paglabas ni Dongjin, nakita niyang basag na ang windshield ng kanyang kotse kaya't agad siyang tumawag ng pulis. Sa surveillance footage, nakita raw ang sospek na tumingin muna sa isang numero sa cellphone bago sinira ang sasakyan, senyales ng posibleng personal na galit. Ngunit hindi matukoy ni Dongjin kung sino ang sospek, ni wala siyang maalalang nakaalitan. Dahil hindi na magamit ang kotse, napilitan siyang sumakay ng subway pauwi. Habang nakaupo, narinig niyang may lalaking sumisigaw ng pamilyar na pangalan, Park M. Jong. Nang lumingon siya, nakita niyang may lasing na lalaki na nanggugulo sa isang babae, pinipilit itong makipag-date. Hindi raw naniniwala ang lalaki na delikado ang kanyang ginagawa at humihingi pa ng matibay na dahilan kung bakit siya tinatanggihan. Habang kinukuhanan ng video ng mga estudyante ang pangyayari, humarap ang babae sa lalaki, at laking gulat ni Dongjin nang makitang si Park M. Jong pala ito, isang taong matagal na niyang kilala sa kanyang alaala. Habang nakatitig, binalikan ni Dongjin ang kanyang mga alaala noong high school. Sa isang araw na pawis siya sa sports field, nahuli niyang pinagmamasdan si Park M. Jong, nakaupo ng mag-isa, kumakain ng lunch. Malinis ang kanyang maikling buhok at may kakaibang karisma. Simula noon, madalas na raw siyang mapatingin kay Park M. Jong. Ngunit sa panahong iyon, may mga usap-usapan sa eskwela tungkol sa kanya kaya't palaging nag-iisa ito. Isang araw na maulan, nakita raw siyang walang payong. May isang lalaking estudyante na nagpakilalang pauwi rin, at inalok siyang sumabay sa kanyang payong. Nang malapit na sila sa bahay ni Park M. Jong, naghiwalay sila at iniwan ng lalaki ang payong sa kanya. Ngunit ilang hakbang pa lamang ay biglang kumulog at naganap ang isang trahedya, namatay sa aksidente ang binata. Kinabukasan, umiikot ang karwahe ng patay sa palibot ng playground ng 3 beses bilang dasal. Habang binubulong ng mga estudyante ang mga pangyayari, hindi raw nila matandaan kung ilang insidente na ang nangyari na tila konektado kay Park M. Jong. Pagbalik sa klase, pansin ni Dongjin ang distansya ng mga estudyante kay Park M. Jong na tila umiiwas na sa kanya. Habang patagaw siyang nagmamasid, napansin niyang umiiyak ito. May tsismis daw na sinumang malapit kay Park M. Jong ay tinatamaan ng malas. Sa isang school trip kung saan siya ang photographer, lihim niyang kinuhanan ng litrato si Park M. Jong habang nagbabasa ng libro mag-isa gamit ang huling film sa kanyang kamera. Habang tinitingnan ang mga retrato, nakita niyang nadapa ang isang kaklase ni Park M. Jong at nasaktan ang paa. Kinailangan pa raw buhatin ng guro papuntang doktor. Kitang-kita raw ni Dongjin ang takot at panginginig ni Park M. Jong sa insidente. Pagbalik mula sa trip, agad niyang dinevelop ang larawan at pinag-aralan ang itsura ni Park M. Jong, kitang-kita raw ang lungkot sa mukha nito. Kinabukasan, pumasok ang lalaking estudyanteng nasaktan gamit ang sakli at sinulyapan si Park M. Jong nang may kahulugan. Binalaan pa raw nito ang ibang estudyante na mag-ingat sa kanya. Sa kabila nito, napansin ni Dongjin na ang paboritong upuan ni Park M. Jong ay laging nasa ilalim ng matinding araw. Kaya't humingi siya ng tulong sa kanyang ina, na may-ari ng isang tindahan, upang mag-donate ng sunshade sa eskwelahan.
Nang makitang comfortable si Park M. Jong sa lilim, naramdaman ni Dong Jin na tila may koneksyon sila. Ngunit sa kanilang huling taon, isang lalaking estudyante mula sa klase ni Dong Jin ang misteryosong namatay malapit sa Batika matapos makausap si Park M. Jong. Sinasabi raw ng estudyante na ang pagkamatay ng isang kaklase mula sa kidlat ay aksidente lamang, subalit muling nabuo ang pagdududa ng mga tao. Bigla raw siyang pinigilan ni Park M. Jong at sinabi nitong lumayo na lang siya. Dahil sa inis at pagkalito, sinundan pa rin siya ng binatilyo sakay ng kanyang bisikleta. Ngunit sa isang iglap, tinamaan ito ng kuryente mula sa bumagsak na cable ng kuryente at agad na nabigla ang mga tao sa paligid. Ang kakaibang aksidenteng ito raw ang lalong nagpapatibay sa bulong-bulungan na si Park M. Jong ay isang bruha. Di naglaon, may nag-vandalize daw sa paboritong upuan ni Park M. Jong sa eskwelahan. Isang araw na umuulan ng nyebe, tumingin daw siya pabalik sa paaralan bago tuluyang lumisan at hindi na bumalik. Sa oras ng klase, palihim siyang pinanood ni Lee Dong Jin habang paalis. Halos hindi siya mapakali sa pag-aabang ng bell, balak niya raw itong habulin at aminin ang kanyang damdamin. Ngunit hindi na niya ito naabutan, at mula noon, hindi na muling bumalik si Park M. Jong. Naiwan si Dong Jin na may permanenteng panghihinayang. Makalipas ang maraming taon, muli niyang nakita si Park M. Jong at inisip na ito ay itinakda ng tadhana. Tahimik niyang sinundan ito paglabas ng subway hanggang sa isang residential area. Doon, nakita raw niya si Park M. Jong na nagpapakain ng mga pasang ligaw at mahina nitong kinakausap, na tila nananatiling nababalot sa anino ng isang sumpa. Gulong-gulo raw ang isip ni Dong Jin habang sinusundan ito pauwi. Naniniwala raw si Lee Dong Jin na ang mga taong itinadhana ay muling nagkakatagpo. Kinabukasan, hinanap niya online ang lalaking nambastos sa subway at napanood ang video na inupload ng mga estudyante. Ayon sa video, matapos bumaba si Park M. Jong, sinubukan siyang sundan ng lalaki ngunit bigla itong bumagsak at humawak sa kanyang dibdib, tila inatake sa puso. Dahil dito, kinausap ni Dong Jin ang kanyang kaibigang si Kim Jung-hak, isang detective. Pinag-usapan daw nila kung posible bang may mga taong likas na nagdadala ng malas, yung tipong kapag sila'y nanunood, natatalo ang team, nabubulok ang pagkain sa kanila mismo, o nasisira ang makina kapag sila ang gumagamit. Ayon kay Kim, tila mga aksidente lamang ang mga iyon. Ngunit naisip ni Dong Jin, paano kung may isang uri ng sumpa na nakakabit sa isang tao, at kung matutukoy ito, baka maaari itong tapusin at mailigtas sila sa kapahamakan. Kwento ng ilan, si Park M. Jong ay minsang naging masigla, masayahin, at may napakagandang ngiti. Ngunit tila malupit ang tadhana sa kanya. Noong bata pa raw siya, may lalaking pumutol sa tali ng kanyang buhok, at agad-agad ay nahulog ito sa imburnal. May isa rin daw na nagbigay sa kanya ng bulaklak at agad namang nabundol ng kotse. Sa simula, inakala ni Park M. Jong na mga pagkakataon lamang ito. Ngunit nagiba ang pananaw niya noong high school. Isang senior na may gusto rin kay Park M. Jong ang nakapasok sa Korea University. Masaya raw nitong ibinigay sa kanya ang notebook at inamin ang damdamin nito, sabay sabing hihintayin siya sa universidad. Ngunit makalipas lamang ang ilang segundo, bigla raw itong bumagsak at nagkumbulsyon. Gamit ang kanyang kaalaman, nahinuha ni Park M. Jong na tinusok ito ng putakti. Nakaligtas naman ito, ngunit tuluyan ng lumisan at hindi na siya muling hinarap. Samantala, kumalat na ang tsismis na ang kanyang pakikisalamuha ang sanhi ng mga pangyayaring iyon. Isang lalaki ang nagtangkang patahimikin ang mga maling akusasyon sa pamamagitan ng pagbibigay kay Park M. Jong ng gatas at pagsasabing aksidente lamang ang nangyari sa senior. Sa kanyang kaarawan, imbes na isang masayang regalo, pera lamang ang ibinigay ng kanyang ama, umaasang may maimbitahan siyang mga kaibigan para sa salusalo. Ngunit upang hindi mabaigo ang ama, nagsinungaling daw si Park M. Jong at sinabing mayroon siyang mga kaibigan. Sa isang school trip, may lalaking nag-alok ng inumin kay Park M. Jong bilang paunang hakbang sa pagtatapat. Ngunit bigla siyang tumayo at lumayo ng mag-isa. Makalipas lamang ang ilang sandali, nakita niya itong nasugatan at binuhat ng guro patungo sa klinik. Simula noon, sunod-sunod na ang malas.
Umiwas na sa kanya ang mga lalaki at kumalat ang panibagong tsismis, pati raw ang pagkamatay ng kanyang ina sa panganganak ay konektado sa kanya. Isang kaklase ni Lee Dongjin ang naawa at nagsabing wala siyang kasalanan. Ngunit hindi na siya nakaimik pa, at umalis na lamang ito gamit ang bisikleta. Ilang sandali pa, tinamaan ito ng kuryente mula sa bumagsak na linya ng kuryente, at tuluyan ng tumibay ang paniniwala ng lahat na siya ay isang bruha. Mula noon, naging usap-usapan na sa buong paaralan at komunidad na iwasan siya upang makaligtas sa kamatayan. Sa ganitong mapanghusgang kapaligiran, hindi na raw nakayanan ni Park M. Jong ang pananatili sa paaralan. Pagkatapos mag-drop out, hindi na siya muling lumabas ng bahay. Ang kanyang ama, na hindi maunawaan kung bakit biglang tumigil sa pag-aaral ang kanyang huwarang anak, nagtanong sa mga kaklase at nalaman ang bansag na bruha. Labis siyang nasaktan sa narinig. Sa kanyang pag-uwi dala ang mga gamit ni Park M. Jong, nakita niya si Lee Dongjin, na sa kabila ng lahat, ay hindi kailanman naniwala sa mga paratang. Tahimik daw nitong binubura ang mga bastos na sulat sa upuan ni Park M. Jong, naantig ang puso ng ama at inihabilin kay Dongjin na sana'y matupad nito ang pangakong isang araw ay may lilinis ang pangalan ng kanyang anak. Kahit nakakulong sa sariling silid, hinanggad pa rin ni Park M. Jong na makalimutan na siya ng tao. Ngunit lalong lumala ang tsismis sa buong baryo. Sa sobrang pagkabalisa, hinarap ng kanyang ama ang mga kapitbahay na naninirang puri at binigyan sila ng matinding babala. Ngunit kahit pa raw lumisan na ito, hindi pa rin tumigil ang mga tsismis. May ilang nagsabi pa raw sa ina ni Lee Dongjin na iwasan ng anak nito si Park M. Jong, at sa kanyang pagbalik, nadatnan niyang muling nagpapakain si Park M. Jong sa mga pas ang ligaw. Matapos ang pagtatapos ng mga nakatatandang estudyante, tahimik silang naglagay ng isang bouquet ng bulaklak at photo album sa harap ng pintuan ni Park M. Jong. Nang makita ito ni Lee Dongjin, nais rin sana niyang ibigay ang bulaklak na inihanda niya para kay Park M. Jong. Subalit nang papalapit na siya, biglang bumukas ang pintuan. Sa gulat, siya ay nataranta at tumakbo palayo. Hinikayat naman ng ama si Park M. Jong na ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral. Ipinaliwanag nito na kung maipapasa niya ang academic proficiency test, maaari siyang makakuha ng diploma sa high school at makapag-aral sa unibersidad. Balak din ng ama na ibenta ang kanilang bahay at lupa pagkatapos ng anihan ng patatas upang lumipat sa Seoul kasama siya, at tuluyang makaiwas sa mga tsismis. Dahil dito, muling nabuhayan ng loob si Park M. Jong at nagsimulang mag-aral ng masigasig. Dumating ang araw ng anihan ng patatas. Hindi niya kinayang panuuring mag-isa ang amang nagtatrabaho, kaya't sumama siya sa bukid. Sa kasamaang palad, isang makamandag na ahas ang lumitaw at tinuklo siya sa bukong-bukong. Nawalan siya ng malay. Pagmulat niya, nakita niyang nakahandusay ang ama. Napagtanto niyang sinubukan siyang sagipin ng ama sa pamamagitan ng pagsipsip ng lason mula sa kanyang sugat, dahilan upang siya naman ang malason. Sa galit, ginamit ni Lee Dongjin ang datos at estadistika upang ipaliwanag sa ina na karaniwan ang mga aksidente at pagkamatay, at hindi ito dapat iugnay kay Park M. Jong. Tumungo siya sa bahay ng dalaga, ngunit tumambad sa kanya ang isang bakanteng bahay na may karatulang, "For sale." Labis ang kanyang panghihinayang sa hindi niya pagtatanggol noon kay Park M. Jong, kaya't naghanda siya ng isang statistical report para patunayang wala itong kasalanan. Ngunit huli na ang lahat, tinangay ng hangin ang kanyang ulat bago niya ito maipasa. Bagamat pinuri ng kanyang propesor ang kanyang kasipagan sa pag-aaral ng statistics, itinuro nito ang malaking pagkukulang sa kanyang ulat, ang bias. Mas pinapaboran daw ni Lee Dongjin ang datos na sumusuporta sa kanyang paniniwala. Binigyan siya ng isang checklist upang muling balikan at suriin ang kanyang mga conclusion. Sa muling pag-aaral, tumuon siya sa tanong, ano ang pinag-uugnay ng lahat ng insidente? Doon niya natuklasan, lahat ng pangyayari ay may kaugnayan kay Park M. Jong. Nabago ang buong pananaw niya. Matapos ang graduation, naging isang detective si Kim Jung-hook at si Lee Dongjin naman ay naging isang data exploration expert. Isang araw, nagkasakit ng malubha ang ina ni Lee Dongjin. Dali-dali niya itong dinala sa ospital sa Seoul. Alam nilang malapit na ang huli nitong sandali, ngunit sa kabila ng lahat,
kalmado nitong sinabi ang mga hiling, nais nitong magmukhang maganda sa kanyang libing upang harapin ang yumaong asawa ng may dangal. Ipinagbilin din niyang ipagbili na ni Lee Dongjin ang kanilang tindahan at bahay. Sa mga huling sandali, inamin ng ina ang isang matagal ng lihim. Isa siya sa mga nagpaalis kay Park M. Jong sa kanilang baryo, matapos makita ang litrato nito sa mesa ng anak. Natakot siyang madamay si Lee Dongjin sa chismis kaya't piniling ilayo ito kay Park M. Jong. Ngunit noong makita niyang mag-isang naghihintay sa bus si Park M. Jong, naawa siya. Dinala niya ito sa istasyon at lihim na binili ang bahay nito upang matulungan sa pinansyal. Hanggang sa huli, bitbit niya ang pagsisisi at kagustuhang humingi ng tawad, ngunit hindi na niya ito nagawa. Naalala niyang minsang sinabi ni Lee Dongjin na si Park M. Jong ay hindi bruha, kaya't ipinakiusap niyang kung sakaling muling mag-cross ang kanilang landas, iparating nito ang kanyang paghingi ng tawad. Isinagawa ni Lee Dongjin ang isang maganda at marangal na libing para sa ina. Habang inaayos ang mga gamit nito, natagpuan niya ang mga lumang libro at hindi pa tapos na ulat na isinulat niya para kay Park M. Jong. Inipon at itinago pala ito ng kanyang ina. Bagamat hindi nito naunawaan ang komplikadong mga formula, naniwala ito sa conclusion ng anak, na si Park M. Jong ay inosente. Sa paniniwalang iyon, umaasa siyang muling makikita ang dalaga upang itama ang kanyang mga pagkukulang. Sa kanyang huling hininga, sinabi ng ina na ang mga itinadhana ay muling magkikita. Nang muling magkita sina Lee Dongjin at Park M. Jong, nangako si Dongjin na muling patutunayan na wala siyang kasalanan, upang itigil ang pagkakasala ng nakaraan. Samantala, upang maiwasang makapinsala sa iba, pinili ni Park M. Jong na ikulong ang sarili sa isang maliit na inuupahang silid. Lumalabas lamang siya tuwing gabi, kapag natutulog na ang lahat. Sa masikip na silid, hindi niya alam kung siya ba ang lumalayo sa mundo, o ang mundo ang lumayo sa kanya. Upang mabuhay, nagsalin siya ng mga travel shoes. Ang tanging tao na nakakausap niya ay si Heo Yeonol, na patuloy na nag-aalala sa kanyang kalagayan. Paminsan-minsan ay dumadalaw ito upang sabayan siyang kumain. Isang araw, masaya nitong ikinwento ang isang maliit na bayan sa Austria na nakita niya habang nagsasalin, at umaasa siyang balang araw ay makalalakad siya roon ng malaya, tulad ng kahit sinong tao. Matindi umano ang kagustuhan ni Lee Dongjin na matuklasan ang misteryo sa likod ng buhay ni Park M. Jong. Sa kabila ng pakiusap ng kanyang partner, nagbitiw siya sa trabaho sa kumpanya. Lumipat siya sa lugar kung saan nakatira si Park M. Jong. Umaasang marerentahan ang apartment na katapat mismo ng sa dalaga upang mapagmasdan ang kanyang mga galaw. Subalit, ang unit ay nauna nang naipaupa. Dahil dito, dinala siya ng ahente sa kasalukuyang umuupa ng unit at sinubukang kumbensihin itong papasukin si Lee Dongjin, upang masilip lamang ang anggulo at lokasyon ng silid. Ngunit mariin siyang tinanggihan ng nangungupahan. Dahil wala nang ibang pagpipilian, umupa na lamang si Lee Dongjin ng apartment sa ibabang palapag. Ngunit hindi siya sumuko. Madalas siyang dumalaw sa convenience store kung saan nagtatrabaho ang umuupa ng unit sa itaas. Inaalok niya ito ng tulong at sa paglipas ng panahon, napalambot din niya ang puso ng tenant. Pinayagan siya nitong masilip ang unit. Sinamantala niya ang pagkakataon at inalok ang tenant ng 3 buwang advance rent pati na rin ang lahat ng gastusin sa paglipat, kapalit ng pagpapalit nila ng unit. Matapos mag-isip-isip, pumayag ang tenant. Sa wakas, nakalipat si Lee Dongjin sa unit na katapat mismo ng kay Park M. Jong. Isang araw, nakatanggap siya ng tawag mula sa pulisya. Ipinabatid sa kanya ang tungkol kay Lee Jang-ho, isang lalaking dating may-ari ng maliit na pabrika ng paper cups. Dahil sa hindi magandang pamamalakad, nalugi ang negosyo at nalipit sa pagkabangkarote. Nag-apply si Lee Jang-ho ng loan para may salba ang kanyang pabrika, ngunit dahil sa biglaang pagbabago sa patakaran ng bangko, hindi ito naaprubahan. Bumagsak ang kanyang negosyo, at sa labis na galit at pagkadismaya, nagwala siya sa bangko. Sinabi ng isang empleyado ng bangko na ang sistemang ginagamit nila sa loan processing ay gawa ng kumpanyang pinagtatrabahuhan noon ni Lee Dongjin, kung saan, sa homepage pa lamang, makikita na ang kanyang larawan. Simula noon, naglaho si Lee Jang-ho at pinangangambahang maghiganti, kaya't agad na ipinaalam ito kay Lee Dongjin ng mga awtoridad.
Pagkaalis mula sa istasyon ng pulis, tinanong ni Lee Dong-jin kung sinong departamento ang dapat tawagan para ipaayos ang sirang ilaw sa may bungad ng eskinita. Nabahala siya na baka ito'y magdulot ng kapahamakan kay Park M. Jong sa gabi. Matapos makakuha ng sagot, umuwi na siya. Ngunit sa kanyang pagbaba mula sa sasakyan, bigla siyang inatake ni Lee Jang-ho, ang mismong lalaking pinagbantaan sa kanya. Nauunawaan ni Lee Dong-jin ang dahilan ng puot nito, kaya't hindi siya lumaban. Tahimik niyang tiniis ang pananakit hanggang sa kumalma ang lalaki. Nang marinig niyang kumakalam ang sikmura nito, inalok niya itong kumain. Ipinaliwanag niyang trabaho lamang niya ang gumawa ng mga kalkulasyon para sa mga programa, at hindi niya inakalang may ganitong epekto ito sa iba. Isinalaysay ni Lee Jang-ho na ang pagkakasara ng kanyang pabrika ay nakaapekto hindi lamang sa kanya kundi maging sa mga empleyado nito. Napilitan siyang ipamigay ang kanyang mga anak sa ibang kamag-anak, nawalan ng tirahan, at ngayoy nabubuhay na lamang sa galit kay Lee Dong-jin. Ngunit sa kabila ng lahat, alam niya sa sarili niyang hindi si Lee Dong-jin ang tunay na may kasalanan, naging sandigan lamang niya ito upang manatiling buhay. Bilang tulong, humingi si Lee Dong-jin ng pabor sa isang kilalang presidente ng kasino upang bigyan ng pansamantalang trabaho si Lee Jang-ho. Sa ganitong paraan, magkakaroon ito ng pagkakataong makabangon at pag-isipan ang hinaharap. Samantala, tulad ng dati, bumaba si Park M. Jong upang pakainin ang mga pasang ligaw. Laking gulat niya nang mapansin niyang ayos na ang ilaw sa eskinita. Mahina siyang nagsalita sa mga pusa, na para bang kinakausap sila bilang mga kapwa niya nilalang na pilit umiiwas sa mga tao, at lumalabas lamang kapag siya'y naroon, na para bang isa nga siyang tunay na bruha, gaya ng sinasabi ng mga tao. Lingid sa kanyang kaalaman, nakatago si Lee Dong-jin sa likod ng pader at narinig ang lahat. Habang pinagmamasdan siya, nakaramdam siya ng matinding habag. Para sa kanya, si Park M. Jong ay parang prinsesang nakakulong sa isang tore, na wala na ang kakayahang kontrolin ang sariling buhay. Dito siya nangako sa sarili, gagawin niya ang lahat upang mabasag ang sumpa sa buhay ni Park M. Jong at mabigyan siya ng pagkakataong mamuhay ng normal. Kinabukasan, bumalik si Lee Dong-jin sa baryong kanilang pinagmulan, kung saan nagsimula ang lahat. Pumunta siya sa eskwelahan, at naroon pa rin ang lumang upuang madalas upuan ni Park M. Jong. Binuksan niya ang archive room ng paaralan, umaasang makahanap ng mga mahalagang ebidensya na makakatulong sa kanyang investigasyon. Bumisita rin siya sa barangay kapitan upang kunin ang susi ng kanilang dating bahay. Sa kalagitnaan ng kanilang usapan, pinayuhan siya ng kapitan na ipagbili na ang lupa kung hindi rin naman siya babalik agad, dahil unti-unti nang na-develop ang lugar malapit sa bahay ni Park M. Jong bilang isang resort, dahilan upang tumaas ang presyo ng mga ari-arian. Bigla niyang naitanong kung may mga kakaibang pangyayari bang naganap sa baryo. Ayon sa kapitan, simula nang umalis si Park M. Jong, wala nang naging kainahinalang insidente, ang huli lamang ay noong masugatan ang anak ng may-ari ng labahan matapos atakihin ng isang baboy ramo. Nakipagkita si Lee Yong-jin sa isang kaklase upang alamin ang higit patungkol sa mga insidente sa nakaraan. Ayon sa lalaking ito, matapos ang aksidente ng ama ni Park Mi-jong, dinalhan niya ito ng tinapay upang damayan dahil lihim niya itong minamahal. Nais sana niyang ipagtapat ang kanyang nararamdaman ngunit kinyulang siya ng lakas ng loob. Sa kanyang pag-alis, nakasalubong niya ang isang baboy ramo at malubha siyang nasugatan. Dahil dito, pinulong ni Lee Yong-jin ang kanilang mga dating kaklase upang alamin ang iba pang konektado sa mga nangyari. Nabalitaan niyang isa pang kaklase ang nasagasaan ng motorsiklo matapos bigyan si Park Mi-jong ng candy, at pagkatapos nito ay bigla na lamang lumipat ng paaralan. Inatasan ni Lee Yong-jin ang isang kaklase na hanapin ang taong ito, habang ang iba naman ay pinakiusapang magsaliksik ng mga insidente na may kaugnayan kay Park Mi-jong. Sa archive room, kinuha na ni Lee Yong-jin ng litrato ang lahat ng tala ng mga aksidente noong mga taon na nasa eskwelahan pa si Park Mi-jong. Buong gabi niyang inisa-isa ito at isinumarize sa isang table. Natuklasan niyang biglang dumami ang mga aksidente at kamatayan habang naruroon si Park Mi-jong sa eskwelahan. Karamihan sa mga nasaktan ay malapit sa kanya. Muling nagturo ang datos sa posibilidad ng isang sumpa na nakapaligid kay Park Mi-jong. Hindi natinag si Lee Yong-jin.
Inisa-isa niya ang mga pangalan ng mga kaklaseng nasaktan at binisita ang mga ito upang tanungin kung may kaugnayan ba si Park Mi-jong sa kanilang sinapit. Napag-alaman niyang lahat ng aksidente ay naganap sa loob ng 10 metrong layo mula kay Park Mi-jong. Nang inayos niya ang mga impormasyon, lumitaw ang ilang pattern, ang pagiging nasa parehong espasyo, ang pagkakakilala sa kanya, at higit sa lahat, ang pagtatapat ng damdamin. Lahat ng ito ay nauuwi sa aksidente, o kamatayan, lalo na kung may tunay na damdamin ang isang tao para sa kanya. Ngunit kung walang pagtatapat, aksidente lamang ang nangyayari. Habang sinusubukan ni Leong Jin na intindihin ang lahat, dumalaw sa kanya ang kaklase nilang si Duyon. Inamin nitong siya ang nagpakalat ng chismis na isa umanong mangkukulam si Park Mi-jong, bunga ng kanyang selos sa isang senior na may gusto kay Park. Humingi ng paumanhin si Duyon at hiniling kay Leong Jin na ipaabot ito kay Park. Sinabi rin niyang may koneksyon ang senior na iyon sa universidad ni Park Mi-jong, kaya dapat niya itong imbestigahan. Kinabukasan, natunto ni Leong Jin ang naturang senior. Ayon dito, agad na tumigil sa pag-aaral si Park Mi-jong makalipas lamang ang ilang linggo sa kolehiyo. Bago ito umalis, may insidente pa umanong muntik niyang mapatay ang isang ticket seller sa sinehan. Kaya nagtungo si Leong Jin sa sinehan upang hanapin ang lalaking iyon. Ikinwento ng ticket seller na madalas manood si Park Mi-jong ng hating gabi, mga oras na walang masyadong tao. Sa kalaunan, nahulog ang loob niya rito at madalas na silang mag-usap. Hanggang sa minsang nagtapat siya ng pag-ibig. Laking gulat ni Leong Jin na buhay pa ito. Naisip niyang baka may dahilan, at napansin niyang hindi tunay na pangalan ang gamit ng ticket seller. Ibinunyag nito na palayaw lamang ang alam ni Park Mi-jong. Dito napagtanto ni Leong Jin na posibleng may panganib kung malalaman ni Park Mi-jong ang totoong pangalan ng isang tao. Tumungo siya sa bintana upang sukatin kung gaano siya kalapit sa bahay ni Park Mi-jong. Lumalabas na 10 metro lamang ang layo ng kanyang kwarto mula rito. Nang sinubukan niyang ibalik ang measuring tape, ito ay na-stuck. Biglang lumitaw si Park Mi-jong sa kanyang balcony, umiinom ng kape. Nagmadali si Leong Jin na hilahin pabalik ang tape habang pinagmamasdan si Park, isang malamig ngunit kaakit-akit na babae. Ngunit sa isang iglap, automatikong bumalik ang tape at nasugatan si Leong Jin. Muling napatunayan niyang mapanganib ang mapalapit kay Park Mi-jong. Kinabukasan, nakita si Park Mi-jong na nagwawalis ng mga damo sa kanyang maliit na hardin. Dumating ang kanyang landlady, ang tiyahin ni Heo-yeon. May pagkapilit ang papuri nito sa kagandahan at kabataan ni Park, sinabihang huwag mag-aksaya ng panahon sa loob ng bahay. Ipinakilala pa niya ang isang manliligaw na nais niyang ipasok sa buhay ni Park. Ngunit dahil sa sumpa, hindi alam ni Park Mi-jong kung paano tatanggihan ito. Mabuti na lamang at dumating si Heo-yeon at pinakiusapan ang tiyahin na umalis. Sa trabaho, nalaman ni Heo-yeon na may naghihintay sa kanya sa isang kafe, si Leong Jin. Naipakilala siya rito ng dating senior. Ipinagtapat ni Leong Jin na naimbestigahan na niya ang lahat ng dating kaklase ni Park at may nabuong teorya tungkol sa sumpa. Hiningi niya ang tulong ni Heo-yeon, ang tanging matalik na kaibigan ni Park sa nakalipas na 9 na taon, upang makuha ang higit pang impormasyon na makakatulong sa paglutas ng sumpa. Agad na ibinahagi ni Heo-yeon ang kanyang karanasan. Una raw niyang nakilala si Park Mi-jong noong panahon ng recruitment ng mga student clubs. Laging nakaitim at tahimik si Park, kaya naging tampok ng atensyon ng mga lalaki. Isang estudyante ang nagtangkang makipaglapit sa pamamagitan ng paghingi ng ballpen. Pilit pa rin ang lalaki at nagyayapan ng sine. Sa hindi inaasahang sandali, nadulas ito sa hagdan at napilayan. Sa kabila nito, pinilit pa rin itong dumalo sa student council meeting. Sa mga sumunod na insidente, unti-unting lumaganap ang paniniwalang delikado para sa mga lalaki ang mapalapit kay Park Mi-jong. Ang pinakakilalang pangyayari ay sa final exam sa Ingles. Matapos ipasa ni Park ang kanyang papel, pinigilan siya ng professor. Isinulat nito ang katagang, "I love you," sa papel niya. Sa gulat, tumakbo si Park palayo at agad tumawag ng ambulansya, takot na baka may mangyaring masama sa professor. Ngunit pinagtawanan lamang siya ng mga tao, akal ang isa lamang itong biro. Maya-maya, hinarang ni Heo-yeon si Park Mi-jong upang ayain itong kumain. Habang nag-uusap sila,
Napansin ni Hyeoil na pinagmamasdan sila ng propesor mula sa bintana ng gusali. Biglang may nalaglag na ladrilyo, at nahulog ang propesor mula sa itaas. Dahil sa sunod-sunod na pangyayaring iyon, nagpa siya si Park Em-jong na tumigil na sa pag-aaral. Makalipas ang ilang panahon, natagpuan ni Hyeoil ang tahanan ni Park Em-jong sa isang liblib na baryong nakatakdang ay demolish. Doon, namumuhay si Park Em-jong ng mag-isa. Nang subukang damayan ni Hyeoil ang kaibigan, tinanggihan siya ni Park Em-jong, sabay sabing hindi niya kailangan ng awa. Doon napagtanto ni Hyeoil na ang nararamdaman niya ay higit pa sa pagkakaibigan, may matindi siyang paghanga kay Park Em-jong. Iniwan niya ang kanyang numero ng telepono bago umalis. Ilang buwan ang lumipas, nakatanggap ng tawag si Hyeoil mula kay Park Em-jong. Pinagnakawan daw ang kanyang bahay at nais nitong makituloy pansamantala. Sinisi siya ni Hyeoil sa paninirahang mag-isa sa lugar na iyon. Kinabukasan, tinulungan ni Hyeoil si Park Em-jong na makahanap ng matitirahan at pinakiusapan ang kanyang tiyahin na popahan ang atek ng kanilang bahay. Sa kauna-unahang pagkakataon, muling ngumiti si Park Em-jong ng taos-puso. Balik sa kasalukuyan, magkasamang bumisita si Hyeoil at Lee Dong-jin sa lugar kung saan nahulog ang propesor. Sinukat ni Lee Dong-jin ang distansya ng kinaroroonan ni Park Em-jong at ng biktima, at muli niyang nakumpirmang ito ay nasa loob ng 10 metrong radius. Ipinakilala naman ni Hyeoil si Lee Dong-jin sa dalawang lalaking nakaranas din ng aksidente matapos mapalapit kay Park Em-jong. Pareho nilang sinabi na ilang minuto lamang silang nasa iisang lugar kasama siya bago sila na aksidente. Upang tiyaking tama ang kanyang naobserbahan, nagpa siya si Lee Dong-jin na subukan ito mismo. Alam na rin ni Hyeoil na may nararamdaman si Lee Dong-jin para kay Park Em-jong, kaya tinulungan niya ito. Ibinunyag niya na tuwing Martes ay may grocery delivery na natatanggap si Park Em-jong. Agad namang nag-apply si Lee Dong-jin bilang delivery boy sa supermarket. Dahil sa kanyang magandang kwalipikasyon, tinanggap siya agad at pinayagang magtrabaho tuwing Martes. Sa unang araw ng kanyang trabaho, dumating si Lee Dong-jin sa bahay ni Park Em-jong. Ginamit niya ang delivery slip bilang dahilan upang mapalapit ito. Nang pagbuksan siya ng pinto, tumayo sila sa loob ng 10 metro, at sinimulan niya ang timer upang subukan ang kanyang teorya. Habang isa-isang inaabot ang mga item, pinapirma niya ito. Bagamat tahimik si Park Em-jong, taos-puso siyang nagpasalamat kay Lee Dong-jin, na naging emosyonal sa pakikitungo nito. Lumipas ang ilang araw, palihim niyang binibilang ang oras ng bawat bisita, at laging umaalis bago lumagpas sa 10 minuto. Wala namang nangyaring masama, ngunit isang araw, sinubukan niyang magtagal, at sa kanyang pag-alis, napilayan siya. Sa sumunod na Martes, sinadya niyang patagalan ang usapan sa pamamagitan ng pagpapacheck ng mga items. Nang halos lampasan na nila ang 10 minuto, nagdesisyon si Park Em-jong na gumamit ng card, ngunit nakalimutan ni Lee Dong-jin ang machine. Sa muli nilang pagkikita, napansin niyang mas naging komportable si Park Em-jong. Masaya nitong chinek ang mga item, at unti-unti, nagsimula siyang mag-enjoy sa pakikipag-usap kay Lee Dong-jin. Tinitigan siya nito ng may lamang, habang iniisip kung ilang minuto na silang magkausap. Pagkaalis, napansin ni Park Em-jong ang kanyang nakabenda na kamay, at malungkot siyang nagtanong kung nasaktan ba ito dahil sa kanyang pagdalaw. Hindi na kayanan ni Lee Dong-jin ang makita ang walang magawa at malungkot na itsura ni Park Em-jong, kaya nagsinungaling siya at sinabing nasugatan siya sa isang sports activity. Hindi na niya namalayan ang oras habang nag-uusap sila, ngunit napawi ang bigat sa dibdib niya nang makita ang pagkalma ng dalaga. Hindi pa man lumilipas ang 10 minuto, isa na namang aksidente ang naganap. Nadulas ang motorsiklo ni Lee Dong-jin at bumangga siya sa gilid ng kalsada. Dito niya muling nakumpirma na tuwing lalampas siya ng 10 pangungusap kay Park Em-jong, tila tinatawag ang kapahamakan. Bumisita si Hyeoil sa ospital at hindi niya maunawaan kung bakit porsigidong sirain ni Lee Dong-jin ang sumpa ni Park Em-jong. Pinayuhan niya ito na huminto dahil posibleng matuklasan ni Park Em-jong ang kanyang tunay na pagkakakilanlan, isang bagay na maaaring magbanta sa kanyang buhay. Ngunit tumanggi si Lee Dong-jin. Masyado na niyang minahal si Park Em-jong, isang mabait na dalagang sinumpa ng kamalasan. Pagkatapos gumaling, sinundan ni Lee Dong-jin si Park Em-jong sa kanyang bihirang paglalakbay gamit ang bus.
Nagpasya siyang sumabay para masilayan ang tanawin habang magkasama sila. Para maiwasan ang aksidente, umupo siya sa likurang bahagi ng bus, higit 10 metro ang layo mula sa kanya. Tahimik niyang pinagmamasdan si Park M-jong hanggang sa dumating ang bus sa huling hintuan, at sa isip niya'y sana'y mas mahaba pa ang biyahe. Sa kanilang pagbalik, nasangkot sila sa matinding trapiko, na ikinatuwa ni Lee Dong-jin. Ngunit nagbago ang sitwasyon nang ibigay ni Park M-jong ang kanyang upuan sa isang matandang babae at tumayo malapit sa kanya, wala pang 5 metro ang layo. Agad niyang tiningnan ang oras at nagpasya na bumaba sa susunod na hintuan. Sa kasamaang palad, naipit ang bus sa isang tulay. Mabagal ang takbo ng oras habang pinagmamasdan ni Lee Dong-jin ang nagbabantang kidlat at ang mga nakalaylay na bakal mula sa isang truck sa unahan. Habang lumalala ang pakiramdam niyang may panganib, tumalon siya palabas ng bus. Sa paglipad niya sa lupa, nahulog ang kanyang sombrero at nakita siya ni Park M-jong, na tinawag ang kanyang pangalan. Mula sa higit 10 metrong layo, tumingin si Lee Dong-jin kay Park M-jong. Sa sandaling iyon, sabay-sabay niyang nilabag ang lahat ng patakaran. Mabuti na lamang at naghanda siya, naniniwala siya sa agham at estadistika. Tumalon siya mula sa tulay kahit walang naitalang pagkakakidlat sa iloghan. Noong high school, madalas magtinginan sina Lee Dong-jin at Park M-jong. Nakilala siya ni Park M-jong dahil sa name tag sa kanyang uniforme. Pagkatapos ng graduation, palihim na iniwan ni Lee Dong-jin ang alumni yearbook sa bahay ni Park M-jong. Nakilala siya nito at unang beses na nakita ng malinaw ang kanyang mukha sa larawan, 10 taon na ang nakalilipas. Ngayon, habang pinapanood siyang tumalon mula sa tulay, kinabahan si Park M-jong. Sa kabutihang palad, dumating ang ambulansya at nadala sa ospital si Lee Dong-jin. Naisip ni Park M-jong na baka siya ang dahilan ng pagtalon ni Lee Dong-jin. Agad siyang naghanap ng balita online, at nang makumpirmang ligtas ito, napanatag ang kanyang loob. Pagkagising, tinawagan ni Lee Dong-jin si Heo-il. Na-verify na niya ang maraming patakaran at may huling pabor siyang hinihingi. May hinala siyang ang mga aksidente ay nangyayari sa mga taong nagkakagusto kay Park M-jong. Ngunit paano kung baliktarin ito? Ano kaya ang mangyayari kung si Park M-jong naman ang magkagusto? Kinabukasan, isinama ni Heo-il si Park M-jong sa isang biyahe. Pagkatapos magtayo ng tent, lihim siyang tumawag kay Lee Dong-jin at iniwan ang telepono. Tinanong niya si Park M-jong kung kailan ito huling nagkagusto sa isang tao. Naalala ni Park M-jong ang kanyang unang pag-ibig, isang upperclassman na parang kuya niya mula pagkabata. Lingguhan siyang nagsisimba noon upang makita ito. Isang araw, nakita niyang bumibili ito ng gamot para sa epilepsy. Natakot ang binata na mabunyag ang kanyang sakit, kaya't bihira na silang mag-usap. Noong graduation, binigyan siya ng notebook ng lalaki. Ngunit kinagat ito ng putakti at agad na dinala ng mga kaklase. Sa muling pagkikita nila, bumati ito at binati siya sa pagpasok sa unibersidad. Ibinigay niya ang pasasalamat para sa notebook, ngunit nakalimutan na ito ng lalaki. Doon na niya tuluyang binitawan ang damdamin niya para dito. Tahimik na pinakinggan ni Heo-il ang kwento at sinuri ang mga kondisyon ng sumpa. Napagtanto niyang nilabag ng lalaki ang lahat ng patakaran ngunit hindi siya naapektuhan. Mabilis na umuwi si Lee Dong-jin matapos marinig ang kanilang usapan. Binuksan niya ang notebook na itinapon noon ni Park M-jong at may natuklasan sa huling pahina. Kinabukasan, hinarap ni Lee Dong-jin ang lalaki at tinanong kung bakit siya nagsinungaling tungkol sa pagkakagat ng putakti, lalo na't taglamig noon at wala namang putakti sa panahon na iyon. Inamin ng lalaki na nawalan siya ng malay dahil sa kanyang epilepsy, at sinabing si Park M-jong ang nagsabing kinagat siya ng putakti upang maprotektahan ang kanyang lihim. Hindi na lang niya ito pinabulaanan. Lubos na nabahala si Lee Dong-jin sa panlilinlang ng lalaki, lalo na't nagbunga ito ng matinding paakit kay Park M-jong, na pinaratangan pang isang mangkukulam sa unibersidad. Sa huli, ipinakita ni Lee Dong-jin ang pahina ng notebook kung saan nakasulat ang kumpisal ng pag-ibig. Tinanggap ng lalaki na minahal niya nga si Park M-jong. Lalong na si Lee Dong-jin. Sa tuwing nagsasalita siya kay Park M-jong, napapahamak siya, samantalang ang sinungaling na ito'y nakaligtas sa lahat ng patakaran. Umuwi si Lee Dong-jin, tiningnan ang data wall na ginawa niya,
at pagkatapos pag-isipan, isinulat ang "stalker" ni Park Em-jong sa kanyang larawan at idinikit ito sa tabi ng larawan ng dalaga. Napagtanto niyang tanging mga taong minamahal ni Park Em-jong ang immune sa sumpa. Kaya't napagdesisyonan niyang isugal ang lahat upang mahalin siya nito. Nag-ensayo siya ng husto at nag-empake. Pumunta siya sa tirahan ni Park Em-jong, nagkunwaring deliveryman at pinindot ang doorbell. Inamin niyang matagal na siyang nagkukunwaring iba para lamang makita siya. Nang tumayo siya sa harap ni Park Em-jong, ipinahayag niya ang kanyang damdamin. May isa pa siyang pahayag na inihahanda, isang pahayag na maaaring magbuwis ng buhay. Pinatibay niya ang loob ng dalaga, sinabing hindi kasalanan nito ang sumpa, at hinikayat siyang maging matapang. Pagkatapos iwan ang regalo ng kaklase nila sa high school sa labas, lumakad siya palayo, hila ang kanyang malita, habang maingat na iniiwasan ang anumang aksidente. Umiiyak si Park Em-jong, damang-dama ang katotohanan sa mga sinabi ni Lee Dong-jin. Sa pagkakataong iyon, tahasang nilabag ni Lee Dong-jin ang patakaran, lumampas siya sa 10 pangungusap. Habang naglalakad, isang truck ang biglang paparating, at diretsyong patungo sa kanya. Binuksan ni Park Mi-jong ang USB drive na ibinigay sa kanya ni Lee Dong-jin. Laman nito ang mga litrato ng kanyang bayan na kuha ni Lee Dong-jin noong bumisita ito roon. Bukod sa mga larawan, may kasamang video ang file. Sa video, humingi ng tawad ang isang dating kamag-aral ni Park Mi-jong dahil sa pagkalat ng tsismis noon na isa siyang mangkukulam, isang paninirang naging dahilan ng kanyang pag-iisa at sapilitang pag-alis sa kanilang bayan. Matapos ang mahabang panahon, sa wakas ay narinig ni Park Mi-jong ang paghingi ng tawad mula sa mismong taong nagpasimuno ng lahat. Hindi niya napigilan ang mapaluha. Sa mga sandaling iyon, hindi niya alam na matagal nang nawala si Lee Dong-jin. Dahil sa pag-aalala para kay Lee Dong-jin, tinawagan siya ni Hye Yunel ngunit hindi ito sumagot. Kaya humingi siya ng tulong kay Kim Jong-hak, isang detective at matalik na kaibigan ni Lee Dong-jin, upang hanapin ito. Dinala ni Kim Jong-hak si Hye Yunel sa bahay na inuupahan ni Lee Dong-jin. Dito nila natuklasan na tanging mga damit at personal na gamit lamang ang naiwan. Ikinonekta ni Kim Jong-hak ang computer ni Lee Dong-jin at nalaman na matagal na pala itong nagsasaliksik ukol sa sumpa na may kaugnayan kay Park Mi-jong. Batay sa kanyang mga eksperimento, ibinuod ni Lee Dong-jin ang mga pattern ng sumpa. Ang huling tala sa kanyang journal ay nagsabing ang tanging nagbabagong variable sa sumpa ay ang intensyon ni Park Mi-jong. Nang maunawaan ni Kim Jong-hak ang mga iniisip ni Lee Dong-jin, kalaunan, nagtungo si Park Mi-jong sa Austria, isang lugar na matagal na niyang pinangarap puntahan. Doon, sa wakas ay muli silang nagtagpo ni Lee Dong-jin. Lubos ang pasasalamat ni Park Mi-jong sa lahat ng ginawa ni Lee Dong-jin. Inamin niyang kung wala ito, hindi siya kailanman makalalabas sa mundong kinulong niya ang sarili. Tinitigan siya ni Lee Dong-jin at inamin ang nararamdaman, sabay sabing, "Mahal kita." Tumayo si Lee Dong-jin habang ang langit ay biglang dumilim. Sinabi niyang kailangan pa niyang patunayan ang huling variable. Ngunit pinigilan siya ni Park Mi-jong at ibinahaging sa kabuuan ng kanilang paglalakbay, hindi nawala sa kanyang isipan si Lee Dong-jin. Naging palaisipan ito sa kanya at napagtanto niya ang pattern na hindi nakita ni Lee Dong-jin, na ang mga taong nagmamahal sa kanya ay ligtas sa paligid niya. Hiniling ni Park Mi-jong na huwag na siyang iwan ni Lee Dong-jin. Inamin din niya ang kanyang pagmamahal dito. At habang tinatapos niya ang kanyang pagsasalita, biglang kumalma ang kalangitan. Nagyakapan silang dalawa ng mahigpit. Sa wakas, naibuhos ni Park Mi-jong ang lahat ng kanyang emosyon. Sa unang pagkakataon, nahawakan niya ang kamay ng taong mahal niya at magkasabay silang lumakad patungo sa tunay na kaligayahan.